Etong pakinggan natin itong napakahusay na na ginawa ni Bong Suntay diyan kanina. Kasi nga sabi nga niya ay mantakin mo, halos karamihan ng mga miyembro na nandirito nakatanggap di umano. Mga corrupt daw tayo di umano. Bakit kaya hindi muna natin linisin yung mga pangalan natin dito bago tayo naghihiring ng corruption ng iba? Sabihin na natin corrupt si Inday Sara, pero meron ding akusasyon ng corruption sa atin. Bakit hindi muna natin yun ayusin? Hindi muna natin linisin yung mga pangalan natin? May tinatago ba kayo? Tingnan ninyo. Napakahusay nito. Pasok. Madam Chair. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking... Diba? Ang ganda Kasi sabi ni Renico ganun Kung hindi natatakot si Inday Sara, bakit hindi niya hinaharap? Tanga. Anong hindi hinaharap? Humarap nga siya dyan sa inyo. Si Chua nga, nagmukhang aso. Nung humarap si Inday Sara dyan. Yun na yung pagkakataon ninyo para questionin siya tungkol sa niya, sa mga misuse niya ng pondo. Di umano, hindi nyo naman siya tinanong. Tapos ngayon, may impeachment. Ano magagawa natin? Hindi kayo sumunod sa utos. Hindi kayo sumunod sa proseso. So, nabasura yung impeachment. Sabi nga ni Inday Sara, 2023 pa, ready na ako. 2024 pa lang, ready na kami. We are expecting a bloodbath. Di ba? Paano niyo sasabihin na si Inday Sara ayaw sumagot? Willing nga siyang sumagot. Inaantay na nga lang niya na yung impeachment na yan. Umakyat doon sa Senado at mag-hearing talaga sa Senado. Ang sarap kaya. Ako sa totoo lang, gusto kong umakyat to sa Senado Gusto kong umakyat to sa Senado para makita natin yung mga pagmumukha, lalong-lalo na ng mga re-electionist. Makikita natin yung mga pagmumukha ng re-electionist. Titingnan natin kung sila ba talaga ay matatapang ang mga mukha nila na i-impeach si VP Sara. Kasi sigurado mag-i-election sa 2028. Si VP Sara ang numero 1, pinakamalakas. Tingnan mo sasabihin ng mga congressman dito na sila ang boses ng taong bayan, pero pag tiningnan mo, si Risa Ontiveros, putang ina, hindi pa yata umabot ng 1% yung huling survey nung nagpa-survey ng mga gusto ng tao na kumandidato sa 2028. Si Inday Sara is the highest. So, paanong gusto ng tao o na hindi naniniwala ang tao na ito si Inday Sara na malinis, samantalang yung mga kandidato ng mga posible na tumakbo sa 2028, kasama niya si Risa Ontiveros, putang ina, ba't nangangamote? Akala ko ba kayo ang boses ng taong bayan? Akala ko ba yung makabayan, lagi nilang ginagamit ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin, majority. Kaya hindi nyo nga mapataas yung rating ni Risa Ontiveros sa survey, tapos sasabihin nyo ganyan, kung hindi kayo natatakot mga congressman, katulad ng sinasabi ni Renico, harapin ni Inday Sara kung di siya natatakot. Ito harapin nyo to. Harapin ng makabayan ito, harapin ito ng mga congressman, itong akusasyon na ito. Imbestigahan nila para malaman kung nagsasabi ng totoo yung mga sundalo o hindi. Pare-parehas lang naman kayong hearsay naghihearsay kayo, naghihearsay yung mga sundalo, tapos yung mga sundalo walang reputasyon, kayo meron? I-deny nyo to, i-hearing nyo to, gisahin nyo yung mga sundalo. Kung nagsisinungaling yung mga sundalo na yan, gusto nyo isi-electrican nyo pa walang problema basta mapatunayan nyo nagsisinungaling mga yan, mapatunayan nyo malilinis ang mga buthin nyo Si Irisi na mismo nandiyan dyan sinasabi nagano daw kayo, binenta nyo yung mga pirma ninyo sa halagang ewan, diba? Yan pa lang, hindi nyo nga ma-i-deny. Kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Dyan na sila dyan na sila parang kikilitiin sa mga tumbong Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because this is Honorable hearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point That of is order, the highest Mayor. hierarchy among all the motions. What is the relevancy of this speech? No. Sufficiency in form. Pulang-pula si Koke Gigil na gigil
Pulang-pula. Ano daw relevance noong tumanggap sila ng pera dito? Ang relevance po, you're trying to hear a case of corruption. Tapos kayo mismo mga kurakot. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan, pero di umano yung tinanggap ng mga kasamahan nyo dyan, pera ng taong bayan. So relevant ba itong minamanifesto ni Suntay? Oo, because before nating linisin yung bahay ng iba, dapat linisin muna natin yung bahay natin. Bago tayo pumansin ng pagnanakaw ng iba, dapat tingnan muna natin sa mga sarili natin, malinis ba tayo sa corruption at pagnanakaw. Yun lang naman ang gustong sabihin dito ni Suntay, na para ma-save natin ang reputasyon ng Congress, why not, yun ang unahin natin. Mantakin mo. Sinabi noong nakaraang sinabi ng mismong mga congressman na binenta ninyo yung mga pirma ninyo. And the very same people na pumirma sa impeachment ni VP Sara, bumoboto ngayon dito. Putang ina mo, wala nang kwenta ito. Wala nang silbi itong hearing na ito. Kasi hindi pa man nagsisimula, alam na natin na lutong-luto na. Pero okay lang yan. Huwag kayong matakot mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, sabi ni Inday Sara, nasa guhit na na ginawa siya ng Panginoon dito. Binurog siya ng Panginoon, tas binuo yung kanyang desisyon. Natatakbo siya sa pagka-presidente ng Pilipinas at itatry niya na ibangon ng Pilipinas. So, nasa nasa guhit ng palad ni Inday Sara. So, whatever it is that these stupid people are doing, wala na yan. Wala nang bearing yan. I am telling you, it is done. Tapos na ang laban. May presidente na tayo sa 2028. Ngayon pa lang, dinideklara na namin. So itong mga MP impeachment nyo, wala na to. Wala na to pagdating nito sa Senado, lusaw to. Antayin nyo lang. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague. Pulang-pulo. Walang liig. Pagkatapos ng tenga, bewang na kagad Ang inang mukha yun, mukhang satanas talaga, Mukhang asong walang gustong magmay-ari ganyan yung aso ng kapitbahay nyo na sa tuwing makikita mo, sumasakit ang tiyan mo. Mukhang kutol lupa, Putang ina, parang pinaglihi talaga to sa sama ng loob, Sa bagay, kung ganyan ang mukha mo, araw-araw, makikita mo sa salamin, ganyan, mukha kang utong. Tang ina, talagang laging mainit ang ulo mo, hindi ba? Gigil na gigil siya, pulang-pula yung mukha niya. Bakit? Bakit, sir? Apektado ka? Nakatanggap ka ba ng sobre? Naiinggit ka ba dahil hindi ka nakatanggap dahil ngayon ka lang naging representative? Because ng mukha nito, huwag ka makikipagtalo kay Bong Suntay. Dahil si Bong Suntay, binoto yan ng constituents niya, binoto yan ng distrito niya sa Quezon City. Ilang sunod-sunod na ilang sunod-sunod na congress na yan. Ikaw, kabago-bago mo, putang ina, hindi ka nga kilala ng tao. Sabi nga nung panahon ni Pangulong Duterte, putang ina, kawatan ka Sabi yun nun biyahe ka daw ng biyahe, nilagay kang parang sekretary ng isang opisina, putya, wala ka daw ginawa Tangina, puro ka lang daw pasyal puro katarantaduan ang ginawa mo Tapos ngayon may karapatan kang may karapatan kang bumoto against corruption, di umano kurakot kayo. Hindi ba yung sinasabi nga yung party list, yung party list ako Bicol ba yan sila? O Bicol Saro, yung Bicol Saro party list di umano yung mga proyekto sa Bicol napunta lang sa mga kaalyado ninyo, mga kakilala ninyo ng mga kontraktor, di umano tapos mag-iiyak ka na ganyan. Is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice. Hindi siya nag-a-accuse. Tanga ka. Parang ina kasi, yan ang problema paggalit ka agad Hindi siya nag-a-accuse. Sinabi nga niya na someone is accusing the Congress of this and that. And since merong agam-agam na ganun, why not, para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Congress, linisin muna natin yun. I-clear muna natin yung mga sarili natin mula sa mga bintang na yun, and then, saka tayo mamanita ng pagnanakaw ng iba. Pag napatunayan mo na hindi ka magnanakaw, abay, dapat ka na ngayong magsita ng ibang mga magnanakaw. Pero kung ikaw mismo magnanakaw ka, kung ikaw mismo may agam-agam sa iyo tao, anong klaseng kredibilidad meron niyang committee ninyo? Yun lang naman yun. Mahirap ba intindihin yun, Ridon, takbo kang congressman. Subukan mo. Tingnan mo yung dating, yung sa, Bicol Saro. Di ba? Ako Bicol yata yun, tumakbong congressman, yung batang, yung young guns,
na isang congressman, kita mo hindi nanalo. Bakit? Ay, nyo, kaya lang naman kayo nauupo dyan dahil mga nominee kayo. Pero kung yung mga mukha ninyo, sasabihin kayo mismo mangangampanya, hindi kayo mananalo. As receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, nanggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing Kung ganyan ang mukha mo, pinagdi ka sa sama ng loob, puro sama ng loob talaga gagawin mo. to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ang bawat isa sa inyo. Mabigat kasi may listahan na nilabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging bulok kaysa maging bulung-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess. Oh, tama yun tama yun. Kasi tinan mo sino yung mga miyembro nitong Committee on Justice? Nasa listahan sila ng mga Marines. So dapat ikaw bilang isang miyembro na meron ding akusasyon sa inang pagnanakaw, kung accountability ang hinihingi mo doon sa akusado dito, which is si Inday Sara, dapat maging accountable ka muna doon sa mga bintang sa'yo. Kailangan, on your personal capacity, igawin mo muna, i-clear mo muna yung pangalan mo bago ka bumoto at sabihin na itong si Inday Sara ay may ninakaw na pera ng taong bayan. Kayo itong meron ding mga akusasyon na ganyan, so hindi ba para talagang puting-puti ang tsura ng mga damit ninyo? Kailangan mapatunayan nyo muna ito. Kayo talaga ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila, pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Tama naman Pero syempre, pipigilan niya ni Luistro. Pipigilan ni Luistro yan. Oo. Kaya lang, hindi mo naman kami mapipigilan, Luistro.